Alright mga kapatid, welcome back. Magandang umaga, magandang tanghali sa iba't ibang dako ng ating bansa. At ganoon din, magandang gabi sa iba't ibang dako ng daigdig na maabot ang palatuntunan natin. Tayo po hindi po tayo nagbabalita ha. Tayo po magre-reaction lang at magbibigay lang ng opinion regarding sa mga usapin na nangyayari sa ating bayan. Sa bayan na masalimuot na, lalong nagiging masalimuot. Ang ating bibigyan ng reaction, yung una, yung ayuda na umaarangkada na. Bali, nakita ka natin doon yung sa pangunguna ng Makabayan Black ni Raul Manrel kasama ng ating tambalolong. Pangalawa, yung Chacha na gusto rin nilang burikitin ang ating saligang batas. Pangatlo, yung tinatawag yung ginawa ng ating Pangulong Duterte, build. Yun yung ating bibigyan natin ng mga reaction. Unahin natin yung ayuda. Nakita natin, di ba, mga kapatid, umaarangkada na yung ayuda, di ba? Hindi tayo nagkamali. Hindi tayo pinanganak nung kailan lang. Pinanganak tayo, di ba, ng parang akala nila hindi natin alam yung mga galawang trapo, di ba? Ayan, kasama ng Makabayan Black, ang ating speaker, namamahagi ng ayuda. Bagamat hindi masama po yung ayuda, ha? Hindi po masama yung ayuda, pero dapat alamin natin yung intensyon, yung layunin, di ba? Ito nagtatanong lang tayo. Ito na ba yung 500 billion na inaprubahan ng 2024 budget natin? Ito, bahagi na ba ito ng kanilang galaw na nagbibigay na ng ayuda, di ba? Bali, ang ayuda, makikita natin Bakit nga ba mayroon nakalaan na 500 billion na ayuda na wala namang pandemic, di ba? Wala talagang pandemic, pero bakit mayroon? Alam na natin yan, hindi tayo pinanganak nung parang kailan lang, di ba? Alam natin na malapit na yung midterm election. Ito yung mga bagay na gagawin nila para bumango, para maging mabango sila sa mga tao, at para maipakita nila na sila'y bahagi ng tinatawag na concern sa ating mga lipunan. Concern sila doon sa mga kailangan abutan. Pero maganda po ito napakaganda po ito. Hindi po tayo. Pero yung layunin, napaka-obvious naman. Napakalapit na ng eleksyon, di ba? Yun yung sinasabi natin dati. Na yung ayuda na to, gagamitin lang ito, sigurado to. Di ba? Sa nalalapit na eleksyon para bumango. Pero tandaan natin mga kapatid, di ba? Kahit anong gawin mo, tambalolong, ito nga, sinasabi ko nga, di ba? Yung dumi, kahit punuin mo pa siya ng pabango, sprayan mo siya ng pabango, hindi rin babango yan, di ba? Alam na nila yung klase ng mga galawan nyo. Ito yung mga galawan na pasimpleng trapo, di ba? Trapong-trapo ang dating di ba? Hindi natin sinasabi na masama yung mga ayun, pero anong dahilan, di ba? Ito yung dahilan para bumango sila, di ba? Yun, nakita natin yung post nila kasama si Raul Manuel na namamahagi ng ayuda. Grabe, ibang klase talaga, Ibang klase, talagang nalalapit na yung eleksyon, nagpapabango. Mga kapatid, basahin nyo po yung mga galawang ganyan. Yan yung mga galawang trapo, di ba? Trapong-trapo ang dating, imagine mo, di ba? Kunwari, namamahagi, di ba? Naroon na yun Pero nagpapasalamat tayo dahil una-una, namamahagi sila. Pero yung layunin, basang-basa natin yan. Galawang trapo yan. Ganyan ang mga galawang trapo, di ba? Trapong-trapo, yan. Doon, reaction na natin yung mga bagay na nakita natin sa post nila, di ba? Pangalawa, yung Chacha. Ayan, umaarangkada na, di ba? Yung Chacha umaarangkada na sa Congress. Kumbaga, ito yung mga nagpapatunog na Kumbaga, kung dati sa bagong taon, nagpapasabog-sabog na mga paputok. Ito, unti-unti na nilang pinapuputok. Pautay-utay na pinapuputok nila yung Chacha. Alam mo mga kapatid, yung Chacha po talaga, napapanahon na. Yung Chacha, napapanahon na para palitan, amyendahan yung mga bagay na provision na para ikauunlad ng ating bayan, ng ating bansa. Pangunguna po doon sa ekonomiya, di ba? Dapat na talagang iayos dahil hindi na siya nauugma doon, natatama doon sa panahon na talagang kailangan na talagang amyendahan. Tapos pangalawa yung tinatawag na
'Di ba yung mga foreigner pag nagnegosyo rito, 'di ba? Hindi siya 100%. Kumbaga yung kanilang ari-arian dito, hindi sila pwedeng maganon. Kailangan limitado. Yun yung nagbibigay ng balakid upang umunlad ang bakit walang pumapasok ng mga investor kasi nga unang-una doon nila tinitingnan bakit nga naman sila mag-invest samantalang yung revision ng batas natin ganun, hindi ka pwedeng magkaroon ng 100% na pag-aari, di ba? Ganun. Kaya dapat talagang amyendahan na o baguhin na ang saligang batas natin ng 1987 Constitution. Pero ito ba'y napapanahon? Di ba? Sabi ko nga napapanahon na. Bakit ang tanong ko, ito ba'y napapanahon? Parang hindi siya napapanahon. Bakit? Yung mga nangunguna, yung nagbuburiki o gustong baguhin ang saligang batas natin, walang kredibilidad sa pangunguna ng Tambalolong na at kanyang mga alagad. Hindi kami tutol sa pagbabago, hindi kami tutol sa pag-unlad o pagbabago ng saligang batas. Pero hindi sa panahon nyo. Bakit? Wala kaming katiwa-tiwala sa inyo. Yun lang ang masasabi namin. Sorry sa nasabi ko, pero totoo, wala po kaming tiwala sa inyo. Lalo na po sa inyo. Tambalolong, di ba? At mga alagad mo. Anong layunin? Para Para madagdagan yung term? Di ba? Yun yung mga pumapasok sa isipan namin, yung madagdagan yung termino nyo, tapos o di kaya para maging prime minister ka, sabi niya, di ba? Obvious naman, di ba? Masyadong garapalan, di ba? Garapalan. Bakit gusto nyo burikiin yung saligang batas, di ba? Bagamat ito pinauuna ko nga, hindi kami tutol Hindi kami tutol sa pagbuburiki o pagbabago ng saligang batas na papanahon na. Pero hindi sa panahon nyo po. Bakit? Wala po kayong kredibilidad na maganda na ipakikita sa aming bayan. Katulad na nung sinasabi namin, yung resolution number 10, hindi nyo masagot. Diba? Tapos nagkaroon ng budget ng 2024, diba? Almost trillion yan, 7 or ganun, diba? Ganyang kalaki. Pero tingnan nyo, may siningit kayo, diba? Yung ayuda, 500 billion, wala namang pandemic. Ano ba yan? Grabe naman yan, diba? Sobrang napaka-obvious naman yan. Tapos yung 450 billion, diba? Nang sinasabi unconfirmed na kino-question ng ating magaling senador na si Coco Pimentel, di ba? Iaakit niya nga sa Supreme Court yan Yun nga, sinisingit nyo, di ba? Nagagawa nyo ng paraan. Samantalang yung ni-request ng ating BBM na budget, dinagdagan nyo. Wait, di ba? Base doon sa magaling abogado at talagang top-notcher sa bar, ito si Coco Pimentel, ay labag sa batas. Paano pa kami magtitiwala sa inyo? Diba? Paano kayo magtitiwala yung ganyang bagay nga nagagawa nyo? Yung pa kanyang saligang batas namin na ipagkakatiwala namin sa inyo, ano pa? Diba? Wala kaming tiwala sa inyo. Buburikiin nyo lang yan. Bakit? Mayroon kayong mga agenda. Mayroon kayong mga tinatawag na hidden agenda para sa inyo. Para sa sa kapakanan nyo. Hindi naman sa kapakanan ng bayan ang gusto nyong mangyari, di ba? Malinaw yan, malinaw na malinaw. Hindi sa kapakanan ng bayan, kundi sa kapakanan nyo para magtuloy-tuloy ang panunungkulan nyo. Walang term, walang termino na mangyayari, ganyan, gagawan nyo ng paraan para umaba, o di kaya umaba yung termino nyo, o di kaya para maging prime minister po kayo. Hello? Diba? Anong tiwala mayroon kami sa inyo? Nung bagay na yan na hinihingi namin resibo, hindi nyo na ibibigay, hindi nyo na ipapaliwanag sa amin kung saan nyo ginastos, ganyan. Yun lang naman hinahanap namin Maglabas kayo ng resibo, dyan nga lang sa resibo na hinahanap namin, hindi nyo may produce. Di ba? Ganyan lang kasimple yan, mga kapatid. Sobrang, akala nila siguro tayong mga mamamayan, ipinanganak nung kailan lang. Hindi po kami pinanganak nung kailan lang. Tingnan mo, umaarangkada na nga kayo sa ayuda. Di ba? Yung Chacha, pinatutunog niya na. Please lang. Isa kami sa magtututol na burikiin nyo o wasakin nyo o baguhin nyo ang saligang batas. Bakit isa kami sa matututol? Isa kami sa magsasalita? Wala nga po kayong kredibilidad. Yan lang masasabi ko, sorry po. Wala po kayong kredibilidad na para gawin nyo yung saligang batas niya. Hindi namin pwede ipagkatiwala sa inyo sa panahon nyo ngayon. Diba? Hindi namin pwedeng ipagkatiwala sa inyo. Bakit? Wala nga po kaming tiwala sa inyo na baguhin yung saligang batas. Bakit? Mayroon kayong mga hidden agenda Sorry po
tinatanong lang namin yan. Di ba? Napaka-obvious naman. Kitang-kita naman yung grabe, tingnan mo kung gaano lapastanganin yung aming pagsasalita. Di ba? Nagsasalita, nagtatanong lang kami, pero ipakukulong. Yan ba? Di ba? Yan ba ipagkakatiwala pa namin para baguhin yung saligang batas? Hindi nga kayo marunong gumalang sa freedom of speech. Nagsasalita kami, nagtatanong lang, ikukulong nyo, ipasasara nyo, di ba? O yan pa kaya sa aming saligang batas na kayo ang babago? Pakiusap lang po. Wala kaming tiwala sa inyo. Wala po kayong kredibilidad tungkol dyan. Kaya nakikiusap po kami na wag nyo pong tatangkain yan. Maniwala po kayo. Iyan ang magiging mitya po yan. Sigurado maraming magsasalita, magsasabi ng ganitong sitwasyon. By the way nga pala, bakit nga ba ako naging ganito? Bakit nga ba kailangan kong magsalitang muli? Bakit muli? Ako po, original po ako ng EDSA ONU. Isa ko sa mga naging bahagi ng EDSA ONU po. Naging revolusyon ng EDSA ONU. Kami po yung pumasok sa Malacanang. Kaya sabi ko nga ibig ba sabihin, dilawan po ako? Hindi po. Ang idolo ko talaga, si Marcos Sr. Napakahusay niya. Bakit nga ba nangyari na isa ako sa naging bahagi ng EDSA ONU? Nakita ko yung sentimento ng mga tao. Nakita ko kung paano nagalit, yung ultimo nga, ang ating defense minister na si Juan Ponce Enrile, di ba? Talagang bumigay na siya. Si General Ramos bumigay. Ako pa kaya, nakita ko yung panawagan, yung glamour ng mga tao na panawagan na ipatalsikin siya, patalsikin. Pero yung lahat ng bagay na yon, di ba? Nagkamali nga sila, di ba? Pero bakit tayo sumuporta sa parting yon? Bakit? Yung dami ng tao. Alam niyo ho ba, muntik nang maglaho ang yung lingkod. Bakit? Yung time na lulusubin na po yung Camp Crame, pinoprotektahan po namin yan. Kami po ang pumasok sa loob para hindi lang pasukin ng mga bataan ni Pabiamber, General Pabiamber. Kami po ang pumipekta dyan. Pero ano nangyari? Di ba inutusan yung ating piloto, yung jet fighter natin, 3 ata yan, paikot-ikot doon. Yung pala inutusan na bumbahin po yung Camp Crame. Kaya muntik na. Sana hindi na po ako makapagsabakit kung binumba po talaga siya. Sino? Natatandaan ko si Pilot Martinez po. Nakonsensya siya sa dami ng tao. Sa dami ng tao na nakita niya, hindi niya magawa na hulugan ng bomba yun. Di ba? Oh. Papayag pa ba tayo? Salita tayo sa mga ginagawa sa atin ngayon. Di ba? O para mapatunayan ko sa inyo na legit o talagang bahagi ako ng EDSA ONU 1987-86. O para mapatunayan ko sa inyo legit po ako o talagang totoong bahagi ako ng EDSA ONU na sumigaw na kailangan na bumaba o umalis na. Isa ako sa mga sumigaw. O para patunayan ko sa inyo ito, magbibigay ako ng mga personalidad na unang pasok ng ating Cory Aquino government. Magbibigay ako para makita nyo kung ako ba'y nag-iimbento lang. Diba? Magbibigay po ako ng mga personalidad. Unang-una na po, na-retain si GPA sa kanyang posisyon. Defense Minister. Diba? Secretary of Defense. Ang Executive Secretary na inilagay ng ating Pangulong Cory Aquino, si Kauka Orbos. Siya yung sikat na Executive Secretary. Bakit? Binuksan niya yung Malacanang sa mga tao. Yun. Si Victor Siga, na taga Bicolano yan. Naging bahagi ng cabinet member yan ng Aquino government. Ang kanyang vice presidente noon ay si Doy Laurel. Yan, si Sagisag, bahagi rin yan. At ang ating idolo, na iniidolo kong talagang magaling, si Nini Pimentel,
DILG. Tinalagay niya yan. Siya yung ama ng DILG code. Idol natin yan. Napakagaling yan. Yun. Kaya masasabi kong bahagi ako ng EDSA. Uno. Kaya ilang masasabi ko po. Baka sabihin nyo, yung mga bagay na personalidad na sinabi ko, sila po yan. Yan. Diba? Si Tanyada. Bahagi rin yan. Yung matandang Tanyada. Yan. Siguro naman, nakita nyo na kung legit ba tayo o bakit kailangan natin magsalita muli. Dahil nakikita natin Nakikita natin yung mga ginagawa nila. Na hindi naman martial law pero parang may martial law. Buti nga noon, di ba? Inuulit ko nga. Buti nga noon, 1973, 72, nagdeklara ng martial law ang ating Pangulong Marcos Sr. Pero ngayon walang deklarasyon. Pero ginagawa nyo parang martial law. Nagsasalita, nagtatanong, pinakukulong. Nag-ere ng sinarado ang seminary. Yung mga page ng nagiging palatanong sa inyo, Maharlika, SAS, wala na. Diba? Yan. Iyan yung isang bahagi ng tinatawag na mapanupil. Mapanupil sa pagbibigay ng mga opinyon. Papayag ba ulit ba tayo ng ganyan? Susupilin tayo? Nakasaad dyan sa 1987 Constitution. Malaya tayo magtanong, freedom of speech, freedom of choice. Di ba? Pero anong ginagawa nila? Ginagawa nila yung tanggalan ka ng karapatan na magsalita. Bakit ko nasabing gano'n? Ayan, sarado na. Ginorgor na. Yung page ni Maharlika, page ni SAS, ginorgor na. Super legit ng mga kanilang pinakikita. Nakikita nyo? So, pati yung personalidad, kung sino yun, kitang-kita kung sino. Minimension nila. May mga katibayan sila. May mga messages doon sa cellphone nila. Account, parehas yun. Nag-iimbento ba sila? Hindi. Nakita ko talagang may mga pakatibayan sila eh. Kayo, maglabas kayo ng katibayan. Yung resibo na hiningi namin, ilabas nyo kung gusto nyo. O di ba? Tapos sasabihin nyo, kayo ang gagawa o babaguhin ang aming saligang batas natin. Nako, pasensya na po. Wala po kayong kredibilidad. Sobrang wala po kayong kredibilidad. Kaya hindi kami nagtitiwala sa inyo eh. Pero dapat na talagang baguhin. Pero please, hindi sa panahon nyo. Nakikiusap kami, hindi sa panahon nyo. Hindi kami papayag niyan. Kung kailangan magsalita tayo lahat. Tuligsain natin yung mga bagay na para doon sa ikabubuti ng ating bayan. Ganyan lang. Yung pangatlo, yung build na nilikha ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Napansin nyo, gumawa siya ng build, pero tingnan nyo, hindi nakakonekta sa kanyang pangalan, hindi siya nakakonekta doon sa kanyang Duterte na apelyido. Hindi po siya. Napakasimple lang. Build. Diba? Anong ginawa nila ngayon? Nag-post sila ngayon. Anong ginawa? Build din. BBM. Ang nakalagay. Bakit? Ang nilagay nila, build better, more. Ano ba yan? Napakabukuha naman. Diba? Para lang maikonekta yung BBM. Build better, more. Daw. Diba yan? Alam mo, suggestion ko sa inyo ito. Napakaganda. Yung bagay na ginawa nyo, igalawan ng trapo yan. Trapo yan. Bawat galaw nyo, kinukonekta nyo. Sobra naman. Baduy na baduy, di ba? Kita mo? Mas maganda siguro ito. BBM din, di ba? Badoy. Di ba? B. Di ba? Bantot, more. Yan, pwede rin siguro. O di kaya, build, bantot, more. Yan, pwede siya. BBM. Bantot, more. Yan. Mukhang bagay doon kasi nababagay doon sa mga bagay na ginagawa niya. Di ba? Hindi nagsasalita. Di ba?
Di ba? Tingnan mo, sino may utak niyan? Hindi natin ma-mention niya kung sino yan, di ba? Pero tingnan mo yung mga galawang trapo, di ba? Sino lang naman gumagalaw na trapo dyan? Ultimo palengke, pinupuntahan. Nako, Diyos ko po, tambalolong. Please lang. Diyos ko po. Lumilitaw yung sinasabi ng marami na kayo nagpapatakbo ng gobyerno. Hindi po kayo ang binoto ng taong bayan. Yan, First Lady, di ba? Hindi po kayo binoto ni isa, hindi po kayo binoto. Pero, di ba? Isa kayo sa mga nagpapatakbo ng ating bayan. Nasaan ka na? Bongbong Marcos, saan ka na? Nasaan ka na? Di ba? Nakakalungkot, di ba? Yung bagay na gustong gawin ng mga proyekto, ikinukunik doon sa tinatawag na acronym para maging acronym lang. Ikinukunik, di ba? O tingnan mo, build better more. BBM nga naman, no? Ibinago yung build ng Duterte administration. Napansin nyo? Yun ang kaibahan nila, di ba? Minsan nga natanong ang ating Pangulong Duterte. Wala daw siyang legacy may pagmamalaki. Natatandaan nyo yun. Bakit? Hindi naman niya nga naman pera yun, di ba? Totoo siya. Napaka-simpleng sagot, pero may dating, di ba? Paano nga naman siya magkakaroon siya? Sabi mo, ano ba yung legacy may pagmamalaki mo? Wala, sabi niya. Bakit? Hindi ko naman pera yun eh. Nagtatrabaho ako, trabahador ako ng gobyerno. Napakagandang sagot, di ba? Hindi katulad dito. Build better more. BBM, ikinukunik dun sa kwan. Sobra, napakakwan naman. Trapon-trapo no? Yung mga galawan nyo, trapon-trapo, grabe. Ibang klase talaga, no? Ibang klase yung galawan, eh. Parang, kahit, alam mo, maniwala kayo sa akin, ha? Kahit anong gawin nyo ng gawin na ganyan. Sabi nga, yung dumi, kahit isprayan mo ng sangkatutak na pabango yan, di ba? Mangangamoy pa rin yung mga bantot nyo. Diba? Ganun lang kasimple yan. Di ba? Tingnan nyo yung mga bagay na kwan, yung katanggap-tanggap sa mga tao. Di ba? Hindi ganyan. Parang, gumagana na yung ayuda, di ba? Ngayon, namamahagi na, kasama ng Makabayan Black, Raul Manuel, si Tambalolong, di ba? Para ano yan? Para bumango sa taong bayan. Dahil nalalapit na yung midterm election. Hello? Hindi kami pinanganak nung kailan lang. Alam namin yung mga galawan nyo. Kaninong pera yan? Sasabihin nyo, namahagi po kami doon. Binahagian ko po sila. Hello? Pera mo ba yun? Maglabas ka ng resibo. Yun ang tanong namin. Resolution number 10. Sagutin nyo. Ba? Yung natira doon sa budget, yung travel budget nyo ng last year, ano na. Hanggang ngayon, wala pa kayo sinasabi. Diba? Labas kayo ng resibo nyo. Yung tungkol sa pulboronic, hanggang ngayon nananahimik kayo. BBM, salita po kayo tungkol doon. Sa sobrang katahimikan nyo, ayun, napupunta na sa isipan namin na totoo. Pasubalian nyo po lahat yan para bumalik ang aming tiwala sa inyo. Sana naman nabigyan natin ng opinion. Hindi po tayo nagbabalita, nagbibigay lang tayo ng opinion regarding doon sa mga nangyayari sa ating paligid, sa ating mga namumuno. Nakala mo, di ba? Sabi nga lalo sa may Congress, sobrang napaka-arrogante. Di ba? Please, sabi nga ng kadado, binoto ka, almost 200 o 120,000 lang. Pero ikaw nagpapatakbo, hello? Di ba? Almost ganun lang ang boto mo eh. Hindi natataas ng 500,000 siguro yung boto mo eh. Samantala yung Pangulo, 31 million. Pero sino nagpapatakbo? Di ba? Grabe. Kung makaasta kayo regarding do sa mga bagay na nagtatanong lang. Di ba? Tatanong lang kami, nagtatanong kami. Sagutin nyo lahat ng mga tanong namin para maliwanagan ang isipan namin. Maglabas kayo ng resibo. Maglabas kayo ng liquidation regarding do sa mga ginawa nyo. Yun yung challenge namin sa inyo. Pag ginawa nyo yan, babalik ang tiwala namin. Siguro, maiibsan ang aming damdamin o sige kayo na po ang gumawa
ng panibagong saligang batas. Yung tsa-tsa na yan. Bakit? Naibsan ng aming tiwala eh. Yung nawala na yung tiwala ng yung kwan namin eh. Yung hindi namin pagtitiwala sa inyo. Naibsan. Bakit? Naglabas kayo ng resibo. Yan. Pakita nyo. Nakakatuwa nga, di ba? 500 billion ayuda. Wala namang pandemic. Ano ba yan? Di ba? Ngayon, nagsisimula na. Hello, God bless sa lahat. Sana naman. Ang akin lang naman po, ay nagbibigay lang tayo ng opinion. Hindi tayo bagay doon sa kumukontra o ano paman. Nakikita natin yung mga galawan na hindi naman talaga katanggap-tanggap. Di ba? Sa mga taong nanonood sa channel ko ito, napakalit lang po ng channel ko. Inaamin ko po, napakalit lang ng channel ko. Pero, sa pamamagitan ng pagsasalita ng ganito, ay nagiging bahagi rin ako. Bakit? Karapatan natin mamamayan magsalita tungkol sa mga ginagawa nila. Tayo ang naglagay sa kanila dyan, nagluklok. Bakit? Dapat higit tayo ang bigyan ng pansin at pakinggan. Bakit? Tayo ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan. Pero, sa kabila ng lahat ng nagbigay tayo ng kapangyarihan sa kanila, anong ibinalik? Pagmamalabis, nakawan o bawat ugong-ugong ay ganito. Sa PSSO, nagpapanalo, alam na, labi ng Harlika. Oh, anong kredibilidad na mayroon kayo? Yung mga ganyang balita niya, kanyang mga patama sa inyo na sagutin nyo, hindi nyo sinasagot. Oh, anong kredibilidad nyo na maglagay kayo o magsabihin nyo kayo magpapalit ng ating saligang batas? Wala kayong kredibilidad ng balolong at mga alagad mo. Please, hindi sa panahon nyo ang gusto namin. Siguro, sa ganitong pagkakataon sa ibang panahon na makita namin na seryoso na ang Kongreso, sa lalo sa ibang namumuno, baka nga po. Dahil gusto na rin namin mapalitan ang saligang batas natin. Bakit? Para naman umunlad po ang ating bayan. Okay po, sana po nabigyan ko ng kaunting kaliwanagan at nawa, mabuksan po ang ating isipan. Huwag tayong matakot. Magsalita po tayo. Ako, bahagi ako. Kaya nga sabi ko, magsalita muli tayo. Bahagi po ako ng EDSA ONU po. Naging bahagi po ako. Kaya sabi ko, kung kinakailangan magsalita ulit, magsasalita. Never akong natakot po. Ordinaryong mamamayan lang po ako. Alam nyo kung paano nyo puntahan o ano pa man. Hindi po ako kailanman maduduwag sa inyo. Lahat tayo may katapusan. Kung ano man ang gusto nyo, bahala ang Diyos sa inyo. Pero ako, bilang mamamayan, karapatan ko na tanungin kayo at alamin kung saan nyo pinunta yung mga pondo na nilaan para sa inyo. Bakit? Kami po ang nagluklok sa inyo. Kami po ang nagpapasweldo sa inyo. Sana po, sa mga nagdedepensa at ipinababango pa ang ating Pangulo, ang ating BBM, naiintindihan ko po yun. Bakit? Pero lagi niyong tandaan, pansamantala lang yan. Yung biyayang ibinibigay sa inyo, pansamantala lang yan. Ang hintayin nyo, yung pamilya nyo na isa sa mga biktima ng droga. Lalong higit yung mga anak mo. Yun ang katakutan mo. Yun ang dapat mong maisip, hindi yung bulsang pinabubusog. Salamat po at God bless sa inyong lahat.